Bakit nilikha si Adan at Eva at kailan? Ang pagtalakay sa bidyong ito ay pagpapatuloy ng paksa sa mga naunang video, ang mga paksa ng seryeng ito. Ang seryeng ito ay tatalakay sa kasaysayan ng tao at mundo, papunta sa Flood of Noah, papunta sa King Solomon Temple, papunta sa panahon ng Mesaya, papunta sa kasalukuyang panahon at papunta sa Book of Revelation and Prophecy upang maunawaan at malaman kung bakit nilikha si Adan at kung bakit nawala ang first couple. Narito ang mga katanungan na sasagutin ng paksang ito. Ano ang nangyari sa first couple? Kailan nilikha si Adan at saan? Bakit nilikha si Adan? Ayon kay Professor Crompton na ang human transitional apes ay papunta sa pagiging unggoy taliwas. Sa Darwin's evolution theory na ang unggoy ay papunta sa pagiging tao, ang mga labi ng sinaunang tao ay natagpuan sa iba't ibang panig ng mundo na katunayan ng kanilang pagtupad sa utos ng Diyos na humayo at magpakarami. Ngunit ang mga labi ay kinakitaan ng mga genetic corruption at mahinang pangangatawan gaya count ng mga habites na natagpuan sa Kalinga Apayao Province. Ayon sa mga archaeologistang, naging dahilan daw ng pagkawala ng lahi ng first couple ay ang paglalaban-laban daw ng mga tribu o tribal war. Pangalawa ay ang kakulangan daw ng pagkain o nutrisyon kaya hindi sila nag-survive, ngunit ang mas malalim na dahilan ng kanilang pagkawala ayon sa kasaysayan una ay ang genetic incompatibility. Dahil sa interbreeding ang magkaibang species, kaya't humina ang kanilang pangangatawan at hindi na makabuo ng mga lalaking anak, at kung mabuo man ay nagkakaroon ng miscarriage, kaya puro babae na lang ang kanilang naging anak. Pangalawa ay ang mahinang pangangatawan ng kanilang salin lahi, dahilan upang madali silang tamaan ng mga sakit. Ganyan din ang nangyari sa human-apes hybrid. Pangatlong dahilan ay ang pagkatuyo ng ilang bahagi ng mundo na kung saan ang Green Sahara ay naging disyerto at ang dahan-dahang climate change na naganap libong taon nang nakalipas. Kaya't ang mga sinaunang lahi ay naglakbay papunta sa ibang lugar na hindi inabot ng tagtuyo at ang mga naiwan ay nangamatay. Nadiskubre ng mga siyentipiko ang dahilan ng tagtuyo ay dahilan sa pagtagilid ng mundo sa kanyang axis, kaya't nagbago ang sikat ng araw sa bahagi ng Aprika at Middle East 6,000 taon o 10,000 taon na ang nakalipas. Natagpuan din ang mga fossil na nagpapatunay na ang Sahara at Middle East ay dating gubat bago naging disyerto. Linawin natin na may mga nakaligtas pa rin sa matinding tagtuyot na naganap silaong mga naunang makaalis sa Aprika at Middle East, ngunit dahil sa mahinang pangangatawan at hindi na makabuo ng anak na lalaki, nauwi pa rin sila sa pagkawala. Yan ang kinasapitan ng lahi ng unang tao. Ngayon balikan natin ang ikalawang tanong, kailan at saan nilikha si Adan? Ayon sa Biblia, nilikha ang unang tao na mayroon ng mga bungang kahoy at prutas bilang pagkain. Bago pa nilalang ang tao, mababasa yan sa Genesis 1:29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Malinaw na mayroon ng mga nakahandang pagkain para sa mga tao at hayop. Bago pa man sila nilikha, kabaliktaran nung panahon na nilikha si Adan na kung saan may malawakang tagtuyot na naganap sa buong kalupaan. Mababasa yan sa Genesis 2:5. At wala pa sa lupang kahoy sa parang at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong magbukid ng lupa. Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at siya'y hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sa makatuwid nilikha si Adan sa panahon na mayroong malawakang tagtuyo. Malalaman natin sa pag-analisa ng panahon sa kasalukuyan pabalik
Sa panahon ng paglikha kay Adan, malalaman natin yan sa pamamagitan ng mga datos na binigay ng kasaysayan at Biblia. Simulan natin ang pagbibilang ng panahon na hahantong sa tagtuyot na sinasabi ng Biblia ang panahon kung kailan nilikha si Adan. Simulan natin sa lahi ni Adan sa Genesis 5:3. At nabuhay si Adam ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaking kaniyang wangis na hawig sa kaniyang larawan at tinawag ang kaniyang pangalan na Seth. Sinasabi na mayroong 130 taon ang lumipas mula ng likhain si Adan hanggang sa ipanganak si Seth ngayon sa Genesis 5:6. At nabuhay si Seth ng 105 taon at naging anak niya si Enos. Sinasabing 105 taon ang lumipas. Bago ipinganak si Enos, ilista po natin mula kay Adan ay may 130 taon nang ipinganak si Seth at mula kay Seth ay 105 taon hanggang taon kay Enos sa Genesis 5:9 at nabuhay si Enos ng 90 taon at naging anak si Kainan. Genesis 5:12 at nabuhay si Kainan ng 7 taon at naging anak si Mahalaleel. Mula kay Kainan 70 taon ang lumipas bago si Mahalaleel. Genesis 5:15 at nabuhay si Mahalaleel ng 65 taon at naging anak si Jared. 65 taon ang nakalipas hanggang kay Jared. Genesis 5:18 at nabuhay si Jared ng 100 at 62 taon at hindagar naging anak si Enoch. Sinabi na 162 taon ang nakalipas bago si Enoch. Genesis 5:21 at nabuhay si Enoch na 65 taon at naging anak si Matusalem. Sinasabi 65 taon bago si Matusalem. Genesis 5:25 at nabuhay si Matusalem ng 187 taon at Juan naging anak si Lamech. 187 taon bago ipanganak si Lamech. Genesis 5:28 at nabuhay si Lamech ng 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki at tinawag na Noe. Mula kay Lamech papunta kay Noe, 182 taon ang nakalipas. Genesis 7:11 sa ika-600 taon ng buhay ni Noe ng 2 buwan, Santuaris ta 17 araw ng buwan, ng araw ding yaon ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang, kalaliman at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan 600 taon mula sa kapanganakan Noe hanggang sa kaganapan ng pagbaha. Genesis 11:10. Ito ang salit-saling lahi ni Semedarme. 100 taon si Sem at naging anak si Arphaxad, 2 taon pagkatapos ng bahang gumunaw. Sa puntong ito ang salin lahi na ni Noe ang magpatuloy makalipas ng bahang gunaw, 2 taon makalipas ng baha. Isinilang si Arphaxad, Genesis 11:12, at nabuhay si Arphaxad ng 35 taon at naging anak si Salan. 35 taon nakalipas bago naging anak ni Arphaxad si Sela. Genesis 11:14, at nabuhay si Sala ng 30 taon at naging anak si Eber. 30 taon si Sela nang maging anak si Eber, at dito na nagsimula ang mga lahi ng Hebreo. Genesis 11:16, at nabuhay si Heber ng 34 na taon at naging anak si Peleg. 34 taon naman bago ipanganak si Peleg. Genesis 11:18, at nabuhay si Peleg ng 30 taon at naging anak si Reu. 30 taon naman bago pinanganak si Reu. Genesis 11:20, at nabuhay si Reu ng 32 taon at naging anak si Serug. Genesis 11:22, at nabuhay si Serug ng 30 taon at naging anak si Nachor. Genesis 11:24, at nabuhay si Nachor ng 29 taon at naging anak si Tera. Genesis 11:26, at nabuhay si Tera ng 70 taon at naging anak si Abram, si Nachor at si Haran. Genesis 21:5, at si Abraham ay may 100 taon nang sa kaniya ay ipanganak si Isaac. Genesis 25:26, at pagkatapos ay lumabas ang kaniyang kapatid at ang kaniyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau at ipinangalan sa kaniya ay Jacob. At si Isaac ay may 6 na
taon na nang sila'y ipanganak ni Rebecca. Genesis 47:9. At sinabi ni Jacob kay Pharaon, ang mga araw ng mga taon ng aking pakikipamayan ay 130 taon mula kay Jacob hanggang sa pagdating o pakikipamayan sa Ehipto ay 130 taon ang lumipas. Exodo 2:40. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinakipamayan nila sa Ehipto ay 430 taon. Ang pakikipamayan ng lahi ng Israel na mula kay Jacob ay umabot ng 430 taon sapagkat si Jacob ay tinawag na Israel kaya sila ang lahi ng Israel na nanirahan sa Ehipto, 8 mga hari sigwarnawano at nangyari ng 480 taon pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay nangakalabas sa lupain ng Ehipto ng 4 na taon ng paghahari ni Solomon sa Israel ng buwan ng Zip na 2 buwan na kaniyang pinasimulang itinayo ang bahay ng Panginoon. Mula sa Exodus hanggang sa pagtatayo ng Solomon Temple ay may 480 taon ang lumipas. Mula naman sa pagtatayo ng Sir Temple ay lumipas ang 1,000 taon. Bago ipanganak ang Mesaya, sapagkat napatunayan ng history na ang templo ni Solomon ay naitatag 10 siglo na ang lumipas sa makatuwid ay 1,000 taon ang lumipas bago paman ipanganak ang Mesaya. Mula naman sa pagsilang ng Mesaya papunta sa kasulukuyan, taon 2025, lumalabas na 6,000 to 7,000 taon ang lumipas mula nang likhain si Adan ayon sa mga henerasyon ng mga patriarka. Kung ating susumahin lahat ng mga taon na ating nilahad ayon sa chronology ng mga henerasyon, tanong ano ang klima ng mundo? 6,000 to 7,000 years ago, ayon sa MGA Scientifico ang pagtagilid ng mundo, chart sa kanyang axis, ang naging sanhi ng malawakang tagtuyot 6,000 o 7,000 taon nang nakalipas, tugma ito sa panahong inilalarawan ng Biblia. Basahin natin sa Genesis 2:5, at wala pa sa lupang kahoy sa parang at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong magbukid ng lupa. Tugma din ito sa ating pagsumanang mga taon kung kailan nilikha si Adan sapagkat sinangayunan naman ng siyensya ang Biblia kung kailan ang tagtuyot na tinutukoy kung saan nagsimula ang paglikha kay Adan. Yan ang kasagutan ng kasaysayan at Biblia kung kailan nalikha si Adan. Kung nalikha si Adan 6,000 to 7,000 years ago, bakit may natagpo ang mga buto ng tao na million year na tanda? Totoo naman ang sinasabi ng siyensya patungkol sa mga buto na natagpuan na magkahalong unggoy at tao na sinasang-ayunan ang pagkakalikha sa first couple na mababasa sa chapter 1 ng Genesis. Totoo rin na million years na ang tanda ng mga buto, katunayan naman ito ay galing sa unang tao. Nilikha bago pa man si Adan na 6,000 to 7,000 year ago lamang nalikha. Ngayon sagutin naman natin ang huling katanungan, bakit nilikha si Adan sa pangyayaring naitala. Ang nakikitang dahilan ay ang unting pagkawala ng unang nilikhang lahi ng mga tao. Si Adan ang panggagalingan ng purebred na tao. Pansinin din na muling lumikha ang Diyos ng mga halaman at hayop at may dinala kay Adan upang alagaan. Mababasa sa Genesis 2:19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon at ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Makikita na ang Garden of Eden, ang pinakasangtuaryo ni kalawang creation, at upang maingatan ay nilagyan ito ng Diyos ang G-angel na magbabantay. At nakita ng Diyos na hindi maganda sa lalaki ang mag-isa kaya inilikha ito ng makakasama. Mababasa sa Genesis 2:18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya.
Genesis 2:21 At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong. Yaon, Genesis 2:22 At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. Kung mapapansin, hindi pa sila inutusan na magpakarami sapagkat hindi pa nauubos ang corrupted na unang lahi ng tao. Bilang konklusyon, walang dapat pag-awayan ang ebolusyon at ang creation kung ang pag-uusapan lang naman ay ang pinagmulan ng modern human. Ang lahi ni Adan ay nagsimula 6,000 years ago ayon sa Biblia. Ibig sabihin kung ang mga buto ng tao na nahukay ay million year ago, na ibig sabihin yan ay hindi galing sa lahi ni Adan, kundi galing sa mga unang lahi ng tao. Bago pa man si Adan, kung ang pag-uusapan naman ay ang tanda ng mundo, tama rin naman ang mga siyensya na billion years na ang mundo, hindi ibig sabihin na billion years na rin ang tao, kundi ang mundo lang. Napatunayan na po ng kasaysayan at Biblia ang mga katanungan sa bidyong ito. Sa susunod na paksa ay aalamin naman natin ang mga pangyayari sa loob ng Garden of Eden na nagtakda ng malaking pagbabago sa sangkatauhan at ang mahalagang papel na ginampanan ng ahas, at alamin natin ang katangian at kalagayan ng ahas bago pa ito isumpa